Buksan po natin yung Bible natin sa Roma, chapter 8, verse 1 to 2. Romans chapter 8, verse 1 to 2. Sabi po dito, kaya ba, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Sa pamamagitan ng kautusan ng Spiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus. Pinalaya niya ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ulitin po natin. Kaya nga wala kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo sa pamamagitan ng kautusan ng Spiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus. Pinalaya niya ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Simple, let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa araw na ito. I pray Lord today as I preach your word, ikaw ang Diyos na magsalita. I serve blood to continue to cover the blood of us. I pray Lord na patuloy ko ng buksan mo kalangitan, ibuhos mo ang presensya mo, at patuloy ko naman sa topic na ito, bawat isa na mag-anak ko na makakarinig, hindi lang ito basta marinig, kundi ito Panginoon ay patuloy na mapakinggan nila Panginoon at patuloy ma-apply ng sa gawin Panginoon karoon po ng pagbabago at karoon Panginoon ng matinding transformation sa mga nabago. Lord, salamat po dahil tunay na ikaw ang Diyos na nakakaalam lahat ng mga nangyari sa buhay namin. At sa mga oras nito, ikaw ang Diyos na may dahilan, ikaw ang Diyos na nagtakda lahat ang anak mo ng matinding. Ito pa na alam mo na sa inyo. Panginoon, salamat po. At patuloy po na ikaw lang ang pinakasabi, bigay wisdom knowledge sa pagtutulong ito, sa pag-preach. Ikaw Panginoon makita. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ang papalang niya. Sige po. So, ang topic po natin ngayong morning is, praise God, the importance of being filled of the Holy Spirit. Yan po yung topic natin for today. Ang importansya ng pagkikipuspos ng Banal na Espiritu. Sa iba po, sa kanan natin, maraming mga tao na hindi na sila natutulog na tungkol po sa Banal na Espiritu. Hindi po lahat ng church natutulog talaga po sa pagkikipuspos sa Holy Spirit. Yung iba naman, natutulog sila, pero ginagamit lang nila yung word para sa mga healing purpose, or show. Yung iba naman, ginagamit nila Holy Spirit para sa mga blessings. Yung tipong ano ba, may mga bagay na katungkol sa tinuturo, pero hindi talaga yun yung kabuuhan. Lalo sa mga po natin ngayon, marami talaga nagtuturo na about spirit. Pero yung iba mga nataas, sila, hindi ang word. Alam mo ba yun? So, napaka-importante na itindihan natin. Bakit importante na puspos ng isang Kristyano? So, ngayon po, hindi nyo ang background, ang puspos pa rin na ito, meron po yan yung sign. Sabi sa Bible, in my name, there are cast out demons. In my name, speaking natin crowds, we will heal the sick. At sabi doon, natuklaw ko na ng ahas, yung panalaso, hindi ka mapapahamak. And even sa Acts chapter 2, makikita nyo doon, all of them napuspos sila ng Banal na Espiritu. Sinasabi ko silang iba na, hindi naman yung para sa lahat, hindi po. Nakalagay sa Bible na sa Acts chapter 2, lahat ng malingkod ng Diyos sa Pentecost, napuspos sila. Isa lang yun sa patunay na lahat ng mga nandoon sa Pentecost, sino ka talaga nila yung buhay nila sa Lord. Kasi ang nangyari, sa parang natin ngayon, maraming mga tao talaga na alam niyo yun, yung nauna silang mapuspos, pero ang nangyari, yung character nila, hindi na mo-mold. Kaya ang nangyari, nawawala yung pagiging puspos. Pero sa Bible, dahil isang bakit napuspos na po yung mga apostol agad ng unang araw ng Pentecost, kasi nga, meron po na lang talaga yung character nila. Lahat sila molded talaga yung character nila. Iwanan talaga ang lahat, taliguran talaga ang lahat. Kaya ang nangyari, napuspos sila, at yung magiging puspos ng mga apostol na to is hanggang huli, nanindigan talaga sila. Diba? Pero may isang apostol na hindi siya nagpamold ng character. Diba? At yun lang alam natin kasi yun si Judas. Pero the point is, kailangan mo matanggap ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, siya talaga yung tutulong sa iyo para mas maging matatag ka.
Para, ano yun, siya yung tatak. At dito mag-usapan natin, bakit kailangan puspos ang isang Kristyano? Bakit kailangan puspos? Ano yung sa tanong natin ngayon na yung mga tao parang hindi nila pag nagsikaya puspos na. Hindi po ganun ang puspos. Hindi po nagsikaya puspos ka. Hindi ganun ang seeking tongues. Ang seeking tongues, hindi gumagana ang isipan mo. Ang seeking tongues, hindi katawan mo ang kumikilos. Hindi sarili mo yun. Merong, merong kakaiba sa loob ng katawan mo na yun yung sunod ng kumikilos. Na to the point na, hindi mo malalit magpagti yung kamay mo para hindi mo dinagalaw, kulang-galaw siya. Yung ganun speaking tongues, po ba? At sabi sa Bible, talagang napaka-important matanggap natin ito. Ito ay isang Kristyano, talagang sinunod yung buhay kay Kristo. Alam mo yung, kapag hindi nyo natanggap, talagang hindi mo nasuko yung buhay kay Kristo. Madali lang kasi sabihin na I surrender my life to God, I surrender my life to God. Pero isa po siya na-prove na nakita ko talaga na kung yung mga tao na na-filled na, nagkalito, pa, ano yun? Yung mga tao na-filled na, nakarasin nila sa langit kay Pepo, wala pa. Diba? Paano na yung mga tao talagang walang naranasan? At ano yung kahit sa mga narinig ng mga tao hindi ang gusto, ito yung palagi ang bumida sa Diyos. Meron ako na sa dati, sabi ko, paano talaga mo magturo sa bumida ka sa Diyos? Hindi ko, nagtuturo ka ng salita ng Diyos, pero nagdududa ka sa Diyos. Hindi pwede yun. Hindi pwede nagtuturo ka, pero nagdududa ka. Alam niyo, yung tuturo ako, pero, hindi alam talaga kung totoo talaga yung Diyos. Hindi ko alam kung talagang nararanasan mo. Hindi pwede. Hindi pwede teacher ka, pero nagdudoubt ka. Ganyan po ba? Sa Bible, may doubter. Si Tomas, doubter siya. Pero, nung tayo na-fit na sila lahat, all of them, talagang nagpatuloy. At isa sa sign ng taong doubter, natalikod sila sa Lord. Kapag tumalikod tayo sa tao sa Diyos, pinagulid ka sa Diyos. Kasi itong Kristyano, mag-faith man yan o hindi ang kakalikod sa Diyos. Kasi kinalain ng Diyos sa pinagulituan niya. At naganasan niya ang Diyos. Amen po ba? Amen point So, as a Christian, importante na tayo puspos. At ito ituturo, bakit kami ang puspos? Itong topic na to, gusto ko ituro hindi para i-condemn mo magpupos na puspos. Kundi, para maintindihan mo kung gaano ka dapat makuhaw para mapuspos ka. Kasi, yung iba, hindi ka nakuhaw, kaya hindi ka nagpuspos. Eh, totoo ko kahit matagal ka na sa church, kung hindi ka kuhaw, hindi ka natin mapupuspos. Amen? Marami na akong nakita mo matagal sa church, pero hindi sila nag-feel. Matagal na hindi lang puspos na kasi nga, una lang sila kuhaw. Hindi sila kuhaw hanggang huli. Ang mga apostol, hindi ng Diyos, hanggang huli kuhaw sila. Amen po ba? Kasi hindi ko pwede tumigil sa pagkakuhaw. Parang katulad sa mundo, na uhaw nga tayo araw-araw eh. Araw-araw kailangan kong uminom ng tubig eh. Di ba? Walang tao na hindi uminom ng tubig araw-araw, di ba na lang fasting ka. Di ba? Pero ang point dito na, kung fasting ka, ikaw uminom ng tubig, isa lang sabihin, uhaw ka sa presensya ng Diyos. Amen? So, pero kung hindi sa mundo na uhaw ka, dapat mas uhaw ka sa Lord. Amen po ba? Kasi marami po ngayon na naman po sila. Hindi na umawa, kaya hindi na mawala na sila, hindi na makakain dati, hindi na sila nasa-church, grabe ka on fire, grabe ka aga sa church, yung iba, grabe, hanggang nga. Pero naman iba makakain dito, kung saan i-worship ko. Kasi naman nung lunes hanggang Sabado, wala na naman, di ba? Pero parang ito yung dakong kapansin dito na, grabe siya kung bingo, ayun, grabe. Pero pagdating ng isang hindi ka pa alam mo, sabi ko, problema na naman itong kakong ito. Hindi naman ito makita, ganito na naman. Wala lang ito kapansin, nagandaan lang pala, iiwas ka naman. Ano nga ito, sabi ko yun, sinasabi na, hindi, porket, pag-mundo, puspos ka talaga. Maraming puspos, pero gapos pag-ulit sa ito. At alam niyo, yung totoo nun, kapag every Sunday na ng puspos, pero pag-ulit sa ito sa kapatid, hindi ka gagamit ng Lord, it's a sign na talagang nadadala ka lang sa hype. Nadadala ka lang sa, anong peer pressure? Nadadala ka lang dito sa tao sa church. Na ay, kung mga kasama ko, may sige, go.
Pero ang tanong kasi dito, sino tayo kapag walang nakakita? Amen? Ang puspos po naman ng Espiritu, meron po wala, puspos po yan. Amen po ba? Hindi pa lang natin sa kasama. Amen po ba? Kaya dito ito, bakit kailangan puspos? Hindi mo kailangan mag-depende sa ibang tao kung puspos ka eh. Amen? Hindi mo kailangan. At yung mga tao, hindi naman yung nakikita mo. Sabi ng Muslim, maraming mga tao na hindi naman nakikita ako. Kaya these last days, ang ginagawa ng mga ligtas. Amen po ba? Yung sabi ng Lord, at ang goal natin, talagang dapat kasama tayo doon. Amen po ba? Amen po ba? Kasama. Kasi pagdating ko mo, kapatid, hindi naman pastor ang magligtas. Hindi ko ay iligtas. Di ba? Hindi ikaw pa yung magligtas. Ang Lord ang magligtas. Amen? Kaya, kailangan yung relasyon mo sa Banal na Espiritu, patindi. Kasi pag hindi, walang kung mangyari. Amen po ba? Pero ito mag-usapan natin, bakit kailangan puspos ang isang Kristyano? Bakit kailangan lagi ko lang puspos? Ang magiging puspos, hindi naman si Church. Araw-araw. Pwede naman po puspos. Araw-araw. Sa kwarto mo, sa bahay mo, dapat puspos ka. Amen po ba? At ang puspos talaga na yan. Alam niyo yung sabi sa Bible, lasing ka sa Banal na Espiritu. Sabi niya sa Bible, talagang nandun yung speak in tongues. Kung mabasa mo yung Bible, doon talaga yung ibang klase magpuspos ka. At naiintindihan niyo kung talaga naranasan ng gusto niyo. Amen po ba? So, dito meron pong mga topic, bakit kailangan natin maranasan, bakit kailangan puspos. Ano yung mga sign na pagpuspos ang isang tao, ano ba yung nangyari? So, number 1, ito po. It's a sign that we are free from sinful desire. So, ang verse natin ngayon is patuloy sa Romans chapter 8. Dito, isa-isahin natin yung mga mangyayari sa buhay ng isang tao sa puspos. Number 1, ang taong puspos, yun po ay sa inalis na talagang malaya ka na sa mga makasalanang desire. Totoo. Kapag hindi na puspos ang tao, bumabalik na yung mga makasalanang desire niya. Kapag ang tao na nag-feel down the spirit, basta nanibabaw ng ilaban, yung kasalanan. Basta nanibabaw na yung pride, basta nanibabaw na yung lust, basta nanibabaw na talagang kahit sa buhay, naranasan yan. Hindi porkit nagsiserve ako sa Lord, talagang consistent na puspos ka. May tayo na natalo ka. At isa lang napuntuloy, kapag hindi ka puspos, makatalo ka talaga. Walang ibang makakatalo sa laman mo, hindi ang spirit lang. Natandaan nyo yun, hindi mo kaya labanan ng kasalanan kung hindi mo mapuspos ka. Amen? Now, if araw-araw hindi na ko mapuspos, walang lugar, tayo ka talaga lagi. Amen mo ba? Hindi kaya. Hindi mo kaya maging malaya. Ayun, pwede mo sabihin na malaya na ako, okay na ako, pero sabihin na kasi lang yun. At ay kita yun sa bunga. Yung mga tao na sasabi na layat sila, yun na yung bunga nila. Yung mga tao na sasabi na, okay, I'm free. Talagang na ako, binakula ako ng Lord. Pero kung sarili lakas mo lang yun, ang ending mo sa huli, aalis ka pa rin sa Lord. Kasi kahit kailan, walang servant kami sa Bible na nagkamot kami ng sarili nilang lakas. Amen po ba? So, hindi natin kaya, hindi mo pwedeng sabihin na, desisyon mo lang. Sabi di ba sa tinuturo, ang new birth, hindi siya intellectual event. Spiritual miracle siya. Hindi siya mag-i-explain bumago ako. Hindi. Ito po ay isang spiritual miracle na may kakaibang bagay na hindi nakikita ng tao kung papasok sa iyo. Kapag naranasan mo, masasabi, silog talaga yun. Amen mo ba? Kaya nga yung iba, parang makita mo ba, grabe sila, nagpamalat sila. Holy Spirit na yun. Kasi kung sila lang, alam mo totoo, kung ikaw lang yung magbaliw-baliwan ka, normal lang. I mean, kung ikaw magbaliw-baliw pagpapasok dito, lasing-lasing dito, sabihin mo natin, ako lang, ayaw mo lang. Pero bakit makita mo, hindi mo ng tao, wala, grabe, hindi sila yun. May kumpulo sa katawan nila, katawan nila. At yun ay nakikita sa bunga. Amen? Ang totoong freedom of spirit, pag after nila puspos dyan, makita ko yung bunga niya. Hindi yung bunga niya. Bunga. Bunga. When you say bunga, after yung puspos, kamubunga dapat nagpaparaan siya. Hindi po kamupuspos dito, after that, sabi na, hindi. Sa church, ano ka dito ang church? Tanda natin, minsan tayo yung puspos sa Lord, may iba, hindi yung puspos sa katawan nila.
baka ayaw lang nila palabasin. Alam mo yun? Di ba? Natatakot na sila magpakas out. Di ba? Pero kung ito, bunga pa rin nakikita. Bunga. Kahit sa church naman tayo, ang matid ako, marami akong magpapagkabi na kustos. Pero kasi, at ayun ko yung mga taong binago na Lord. Hindi yung mga taong wala, kustos sila, pero ako din gawis pa rin. Pero yung si Sonda, i-feel ko talaga yung spirit every Sunday. Tapos pagdating ng Tuesday, Monday, hindi mo bumalik sa mundo. Isa lang ang ibig sabihin, wala ko talaga marakasun sa Lord. Pagdating ng paghukom, talagang maharap ko sa Lord. Sabihin ng Lord siya na naranasan mo na ako. Wala akong every linggo, naranasan mo ako, every linggo, pinupusus kita, every moment sa masabi ko, pinipilit mo lagi magpakapos. Yun yung, walang naranasan talaga. Talagang I believe, talagang pag-Sunday, mas gusto mo talaga. Pero the point is, kung ano naisip na pagdating na yung isang Sabado, pag nalayo ka sa rin, tapos yung gano'n na, naranasan na ako. Dinala na ako sa kasi, dami mo marami, pero sa ako, pilitin ko pa rin sumuway. Actually, kahit naman sa Bible eh, maraming mga servant ng word na kung sa experience na katindig, pero pinilit pa rin lang kumalikod. Pinilit pa rin lang, sundin yung mga nasa ng laban. Si Dimas, si Judas, marami po sa Bible. Eh, napaka-importante nila natin na pag may isa puspos ka, doon ka lang nagiging malaya sa sinful isa. Gusto mo makalaya sa mga kasalanan na gawa, yung gusto mo makalis lahat, magpapuspos ka. Hindi yan sa kasama mo. Eh, sumapa sa kapakasyano, tapos malalaya ng hindi. Hindi po outward yun, inward yun. Na pag may isa na puspos ka naman ng Espiritu, talagang papabuhin niya yung isa ng puso mo. Bibigay ka na ng bagong buhay. Sabi na dito ito po, Romans chapter 8, verse 3 to 10. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kinain ng tao. Isinuko niya ang kanyang sarili anak sa anyo ng taong kasalanan upang pauhin ng kasalanan. Sa gayon, pinatulan niya ang kasalanan mahalin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang tinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hindi ng laman. Ang mga namumuhay ayon sa hindi ng laman ay walang pinapahalagan kundi ang mga bagay na tungkol sa laman. Ngunit, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay ng spiritual. Ang pagsunod sa hindi ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-isip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi na ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kaligtan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo nabubuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Kristo, hindi kay Kristo ang tao yun. Ngunit dahil ninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuloy kayo ng kulit ng Diyos. So, malinaw po na without the Spirit of the Lord, yung naman yung talagang mananaig. Alam ko po yan. Dati, nung magiging ko sa church, sa River Bright, sa church, 3 weeks po ako yung nananasan. 3 weeks ako na tumataas ng balahibo mo. Umiiyak ka lang. Taas ka lang ng kamay. Pero, wala talagang nangyari sa buhay ko. Wala. Hindi ko sabi kay mama ko, ano naman, sinukulang ko yung ba't wala ka ng naranasan. Pero umiiyak ako. Pero tumataas ng kamay. Pero lumuluhog ako. Pero talaga, dahil ginagawa ko, wala ka naranasan. Hindi ko pwede sabihin na naranasan ko yung mga ako. Hindi ko pwedeng, alam mo kasi ko, every time na parang, ano yun yung maisip ko na, hindi ko pwede, hindi ako pwede magpanggap tapos kasi hindi naman talaga. Kasi, hindi ko makakalain ang buhay sa kasinungalingan. Malibang mabumbong ka, malibang aminin mo na Lord, di pa talaga ako ng Kristos. Wala pa talaga. At totoo lang, alam ko na talaga kung hindi ka sinusuko, hindi ka ng Kristos. Ayan mo ba? So, ang totoo ng isang tao, ano yung talagang makakita ng Kristos? Nagpapanggap ng Kristos, pero kung ano yung makikita niya na rin,
May mga hinawakan ka ba? Kaya maganda sa mama ko talaga. Kahit sinasabi ko sinusuko ko na, hindi siya naniniwala. Kung sinasabi niya sa akin na, hindi, meron ka pang hindi sinusuko. Sabi ko, hindi naman sinuko ko na. Sabi niya, hindi. Meron ka pa talaga hindi sinusuko. Pinanindigin na talaga yun. Pinanindigin na talaga na may mga ito kasi sinusuko sa loob. Gusto mo ko talaga lahat ng kung gusto mo maranasan na sa amin. Ako naman, Friday, buko ko na talaga, sinuko ko na. Ako lang sabi, hindi ako talaga sinusuko. Sa'yo na, doon na yung time na meron na nga ako sinusuko. Doon na kita na, okay, ito pa hindi ko sinusuko pa. Ito pa, hindi ko malisuko yung pride. Yung inisip ko pa yung tinitingnan kayo ng mga tao. Yung namungan ka kayo sa sarili mong pag-iisip. Ay yung ibang sa akin, sabi ko talaga sa Diyos. Kasi yung naisip ko kasi na, sabi na magtutukulang hindi ka yung pastor. Wala, baka sobrang nagawa ko na. Sabi na, baka hindi ka nila na-reach. Gano'n, kaya. Kasi, ano ko talaga ako dati, sobrang ayoko mag sa church, ayoko magpasako. Sabi ko, ganito kayo pastor, ganito sa church. Ganito kayo pastor dati. Nakalap ko, sabi ko, dapat ko. Ganun talaga. At inamit ko sa harap ng pastor. Inamit ko talaga sa harap ng sarili. Kung makapag-puskala mo. Ganun talaga ako. Kasi, sakit ako ng salita nito, ganun. Pero hindi mo alam, bakit nandun ka? Umakit ka kayo ng pinilbo. Di ba? Kung galit ka, pero umakit ka, yung sarili, yung, pero as time goes by, yung tinundok ko talaga yung mensahe. Yung ko talaga yung bago. 3 weeks mo yun, ako na nasabi. Iyak ako, wala. Tapos makita mo na sa 3 weeks na yun, yung kasalanan ko, tuloy pa rin. Balik pa rin. Doon ko na-realize, hindi ko talaga mag-surrender. Kung ito mag-surrender ko, lahat ko rin yung kasalanan. Ngayon mo ba? Talagang ano, so, dito makita mo talaga na, tapos after 3 weeks, so sinuko ko na lahat. Talagang kung sinuko ko na. Wala ko ang gusto. At totoo, kapag ito sinuko ko na, ang bulan nun, kapag sa likod likod. Ngayon mo ba? Yun na talaga yung buhay. Kasi nung sinuko ko na yun, ang naging buhay ko nun, mas naging pilipon ka pa. Mas nag-surrender ka pa. Ngayon mo ba? Ganun yung buhay pagpuspos ang mga ng tao. Amen? So sabi, simulani, nung napuspos ako, lagi akong maaga sa church. Lagi lang, hindi mo ko makikita sa mundo. Kung mas labas na ako dati, talagang puro sa Lord. Tapos, talagang doon ay start yung mga promotion. Diba? Lahat ng doon. Yun ang bunga. Eh, hindi ko naintindihan yung baba. Sabi mo, puspos ka, pero wala ka sa gawain ng Lord. Ayaw mo sa gawain ng Lord. Hindi mo yun. Hindi mo surrender. Ngayon mo ba? Ay, pag napuspos ka, nung manalisip ko, gusto ng iba na ano, gusto nila na, hindi mo ako Lord. Pero ano na sisip mo ng isang bagay kung nagalit ng Lord? Tandaan mo, kahit mag-pray ka pero mag-pray, isuko mo. Kung hindi mo, kung mag-pray ka rin, gamitin mo, kung hindi mo isuko mo sa lahat. Hindi ka talaga, sabi sa Bible, hindi ka hanap ng Lord. Ang sunod, hindi kailangan ng, yung iba, serve mo na ako, bago ako gamitin ng Lord. Hindi. Suko ko muna lahat, bago kayo gamitin. Yung iba kasi sinasabi nila na, serve mo na ako, parang ano ba, si sarili. Hindi. Ang alam mo, kailangan isang totoong pagsuko. Pagkasuk ka ng totoo talaga sa Lord, sigurado, gamitin na talaga ang yung after ng totoong pagsuko. Hindi po kailangan ng linggo, araw-araw, nagsisimba ka pero wala ka totoong pagsuko. Pansinin mo, kahit gawin kung hindi ka naman talaga gusto ng buhay, hindi ka naman nagagamit. Pero sabay mo lahat ng salita ka rin, isang totoong pagsuko ang ginagawa. Si Boy, sa totoong pagsuko. Ginamit siya po eh. Yung mga servant ng isang storage din. Alam mo, si Zacchaeus, sino pa yung buhay niya? Si Mateo, sino pa yung buhay niya? Isang totoong pagsuko. Hindi kailangan ng aming linggo. Doon ko na po na kahit pala yung linggo dati ng simba. Kung wala totoong pagsuko, hindi ka na gamit. Pero nung time na sinurrender ko na sa lahat, doon ka na talaga nagamit ng Lord. And nasa Christian, hindi natin pwede sabihin na nasa process pa ako.
Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Hindi mo alam kung ang Lord, mamaya, darating na. Yung ito kasi ang mindset, yan, alam mo yung sinasaksi mo yung away. Sa susunod na, may oras pa naman. Si Satanas na yan. Kasi unang-una, nakalagay sa Bible, maging handa kayo. Hindi mo alam kung kailan darating ang magnanakaw. Ganun din ang Diyos. Hindi natin alam kung may gising ka pa bukas. Kasi sa prasis pa naman. Hindi ko sinasabi ng mga preacher, ng mga tuturo, huwag mo malayin. Nasa prasis pa. Diba? Sabi nga sa Bible, kawawa yung papanak pa lang. Sabihin, spiritually speaking, kawawa yung mabubuhay na ginimala kasi kulaking na ang Lord. Kasi, ang ending nun, dumating ang Lord, bago ka pa lang, hindi ka pala kilala. Ay, hindi ka. Kaya dapat kayo pa lang, yung pagbabago, talaga, gawin na. Mo ba? Simple na. Sabi sa Bible, today is the day of salvation, tomorrow will be the day. Pag mas mo ang isang tao ng Espiritu, pag mas nalarasan mo yun, doon kumalap po na rin. Hindi kailangan nyo sa solusyon, hindi kailangan ng sa ganito, bago na ako sa birthday. Ayaw mo yung araw sa susunod mo lahat kapag may nagkaroon ng Lord. Matandaan ko natin, ang isang araw sabi sa mga isang araw sa Diyos, isang libong kaon sa tao. So, yung sinasabi mo na ano, wala pa. Yung sinasabi mo na masusunod na, lahat kayo natin. Ngayon po ba? Ngayon po yung kailangan. At sabi sa mga dito po, Galatians 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo pagbibigyan ng mga nasa ng laman. So, totoo po, pag filled ka ng Holy Spirit, mas nangibabaw na naging mapapagkamit mo sa Lord. Sa mga nakaranas na, sa mga napuspos na, alam mo yan? Hindi mo pwede sabihin, hindi mo alam. Alam na alam mo yan. Alam na alam mo kung gaano ka-importante ang puspos sa hindi. Na kapag napuspos ka talaga, yung kasalanan, wala. Pero bakit ka napupuspos? Nagpapagod ka. Pero pag wala kang mabay, yung dapat talaga, grabe yan. Mananalig po talaga yan. Kaya, ang pagiging puspos, ito po isang sign ng tao. Talagang yung mga simple design, wala na sa puno. At sabi ng kanina sa dilasa natin, ang mga puspos po, pinapahalaga nila yung mga bagay ng spiritual. Hindi ang mga bagay ng halagan. So yun yung pagkakaiba. So pag pinapahalaga natin yung kasalanan, sabihin, wala pa tayo puspos. So malinaw po na pag-feed ka, sabihin, hindi na yung paraan para yung kasalanan mo, mawaksit. Ayan mo ba? Ayan mo yun. So number 5, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 3:17, ang Panginoong ginabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kaliyahan. Opo? Malinaw po, ang Spirit Diyos. At kapag naranasan mo ang Spirit, doon ka nagkakaroon ng kaliyahan. Totoo. Kahit ako po, dati iniisip ko, sabi ko, ano yung maisip ko natin? Kapag maliit ko maisip na, kapag hindi ako nagpuspos na rin, nakalikot ako sa Lord. Sinabi ko yung iba ko, yung isip ko natin, sabi ko, hindi talaga ako tinawag ng Lord na. Sabi, hindi talaga ako. Kasi lahat na puspos na ako wala pa. Sabi ko, hindi talaga ako tinawag ng Lord na. Baka sila lang. Ganun yung maisip ko na. Kasi nag-discard siya ako. Nalulungkot na ako, sabi ko, lahat na puspos na ikaw, ako wala pa. Baka hindi talaga ako tinawag ng Lord. Baka kayo lang. Ganun. Pero siya ako, hindi. Meron ako yung solusyon ko. Minsan, dahil mo naisip ng iba, baka yung magsip, dahil yung naisip ko ngayon, na hindi na lang pupuspos. Kasi, inisip nyo, pero ang totoo nun, hindi na nakikita yung faith mo, hindi na lang nakikita yung, hindi na lang nakikita yung taong may gusto ka lang makuha. Ibig sabihin, alam niyo, kung totoo doon, namumukay ko talaga sa believers ni Produce. Yun din siya sabihin sa akin ng Lord na kasi sa gusto nyo ako gusto sa akin, ano ako gusto believe talaga. Gusto ko mabuhin muna ako bago ako mag-serve. Pero yung time na nag-naintindihan natin, hindi pa natin ito, dapat na talaga
makita ng Lord na disidido ka makuha sa isang bagay bago ka mag-discusin. Yun yun eh. Sabi mo yung mga natin na hindi talaga ako tinatulog. Every time sila sa atin, hindi ko nakikita pala na ang Lord niya ito. Hindi mo makita yung desidido yung tao. Hindi mo makita na yung tao talagang posibido. Kasi, ang gusto talaga ng Lord yung tipo na parang yung mali. Yung dati kasi, yung mindset ko, hindi ako puspus eh. Hindi ako talagang tinawag ng Lord ba? Sila lang, kaya sila lang puspus. Hindi na ako puspus. Pero nung tayo nagsabi na ako talagang sa Lord, paano ka kung tinawag mo mga pero hindi ako alis ito at hindi talaga nasa. Yung mindset ko na kahit yung sinasabi ko na sa kita, Lord, makapal na ako kumakapal. Pero dito lang ako. Doon sunod na hipo. Yung sinabi ko talaga sa Lord na, Lord, talong ako ngayon, nakakalis dito, sinusuko ko na lahat ng kasalanan ko. Kahit matapos kong encounter na to, pag di ako napuspos, di ako aalis. Doon ako napuspos. Sinabi ko talaga sa Lord, kahit matapos yung encounter, hindi ako aalis. Inisip ko kasi, Lord, sayang yung bike ko. 100 yun. Lord, hindi pwede mo ulis ako. Tapos Lord, kung disip talaga pwede umuwi ako nung wala akong gari. Naging disiplino na ako. Yun yung kanya na naging disiplino na talaga ako na wala na akong pakilang, kahit yung trabaho mo, ganito, basta gusto ko maranasan ka. Doon na si Lord pumilos. Doon na ako pumilos. Kasi nakita na lang yung ano ba, yung inspirado ka talaga. Yung parang kamulit sa Bible, yung sinabihan yung babae na ano, na sabi yung anak ko, sinasabihan nandun sinasabihan ko, sabi ng Lord sa kanya, hindi mo na, sabi ng Lord, hindi mo na ako pwede mag-gusto sa iyo. Dito lang muna ako sa mga hudyo. Kailangan unahin ko muna yung mga hudyo. Sabi ng babae, ko ngayon, pero yung pwede ng Lord na dapat ako na napakinom yung mga hudyo. Pero sabi ng babae ng Gentiles, kahit aso, pag nalaglag, nalalaglag sa pagkainan, pinakain niya yung mga hudyo. Yung pwede doon, yung mga tao, hudyo, siya yung aso. So, kasi naakambulan ko siya ng mga blessings na nagagalit sa amo. So, sabi niya, dahil sa kanyang panatay mo, bibigyan ko niya. Yung bisnado mo, yung katulad ba sa babaeng dinudugo na, pero wala makakapigil sa kanya. Yung faith? Yung faith ba? Yung iba hindi lang faith. Na parang, kaya mo, paawa-awa ka dyan, faith. Hindi yung faith. Faith yan. Self-pity. Ang dami mo nung masyadong self-pity sa self-pity. Kung nanonood ka ng mga headline ng testimony, ang dami napunta doon sa mga maraming yan siya, paawa-awa. Pero alam mo, sa totoo lang, sunod na ako. Spirito kasi yan. Alam mo ba? Nalulungkot siya sa ginagawa mo. Sa Bible, bakit taon talaga yung master ng tawag? Yung big grabe. Yung tipong dinudugo na, nakipagsisitan pa, pinagsasabihan niya na, dinudugo siya. Tapos ang sakit-sakit na, pero nakipagsisitan pa, inawakan yung pangililanan. Yun yung faith. Yung tipong, siguro, alam mo kung ako siguro rin ko, ay hindi mo ako rin doon, talagang makakano sa akin. Grabe. Pagsisitan siya. Pero yung mga tao siguro, yung tipong, huwag ka na magsisitan, dinudugo ka. Makabamatay ka doon. Pero hindi mo pigilan talaga ang tao may faith. Alam mo yun din eh, walang naging kahit sa binudugo. Walang naging kahit sa baba. Walang naging kahit sa kanila. Wala sa kanila nag-push, huwag ka kay Jesus. Kapag wala, sila mismo yun. Sila mismo yun, ayun po ba? Sila mismo yung tipong nalaman nila ng si Jesus, yun yung faith. Naiintindihan niyo po? Paano yung faith? Yung faith yung ikaw mismo, yung lalaki talaga sa Holy Spirit, at pag nakita naman talaga yung dito ko lang pakikita, kung ako mapapustos, at pag napustos ka, kung maramdaman yung kaya. Ayun po ba? Kaya, ano sasagot talaga na, Lord? Lahat ang atrasan, sinusunod ko talaga sa lahat. Pero hindi lang sa bibig, sa puso yun. Maraming nagsabi ng gano'n.
Pero yung puso nila, kita ng Lord. Ibang pa rin sa puso ko talaga sa puso ng Lord. Puso ko na talaga lahat. Pag doon, yun ang naranasan ng Spirit. Kapag naranasan mo siya, kalayaan, totoo yun. Eh, pula. Hindi yung sasabi, talagang sabi sa Bible, sabi niyo. Lalo sabi niyo, bigla ko. Bigla ang tao kasi ng Spirit. Kapag naranasan mo yun, bago na. Automatic bago ka na. Eh, pula. So, yun mo lang bro, yun yung sign na ang tao, pagpuspos, talagang sign na meron ng kasalanan. Hindi mo na gusto yung kasalanan. Eh, nabubabalaya ka na. Amen? Kaya iba, hindi lang yung puspos. Pag hindi ka puspos, automatic ka lang ang pinakailangan. Amen mo ba? So, that's the rule. Number 2, it's a sign that salvation is come to us. Ang tao puspos, ito po ay sign na ang kaligtasan sa iyo din. Kapag puspos ang tao ng Espiritu, doon na kung sabi na ligtas ka. Kapag hindi puspos, hindi maligtas. Amen po ba? Amen po ba? Nabihin ng mga tao, paano po yung mga tao sa Bible na tumungat ni Kristo? Alam mo yung talagang tinapos sa cross? Sigurado kung hindi siya namatay that time, sigurado puspos yun. Siyempre, talagang kung hindi siya namatay that time, nalakit yung sa cross, sigurado kung hindi siya namatay, napuspos talaga yun. Kasi, totoo yung pagsuko niya. Pero sa isang ganda, may kita mo doon na yung mga kapuspos, kung inog na mabuhay ka, nakapagpupuspos ka talaga. May example po yung mga puspos, kaya sila napuspos lahat ng unang araw ng Pentecost. Kasi totoo talaga sila na ginagawa nila. Eh po ba? Siguro talaga nila. Yun talaga yung isa sa inyo na 120 na people, sabay-sabay sila lahat ng puspos. Ibig sabihin, tinan niyo yung kanilang si Pedro sa bahay ni Cornelius. Wala pa halos isa kalahating minuto na nagsusunod siya. Napuspos na yung mga tao. Totoo puso ko talaga. Ngayon mo ba? Totoo talaga. Sabi dito ito po, Romans chapter 8, verse 11 to 13. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay sa Kristo, siya ang muling bubuhay na inyong mga katawan ng kamatayan sa pamamagitan din ng Espiritu na naninirahan sa inyo. Mga kapatid, wala tayong pananagapang sundin ang mga hilig ng laman upang mabuhay ayon sa katawan ng halaman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawan ng halaman. Ngunit, kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawan ng halaman, mabubuhay kayo. So po yun, pag nagpupuspos tayo, yung mga simple design ng pamatay. Kapag example sa Diyos, papupuspos kayo, hindi pwede sabihin na napupuspos ko sa isip mo kasalanan. Walang ganun. Ang totoo ng puspos ng Spirit, the moment na napupuspos ka, hindi kasalanan na sa isip mo. Si Lord lang. Amen po ba? Pero pag labas mo ng church, bubulong na naman sa iyo. Doon na yun. Nakadepende na yun. Kung kakagat ka talaga, the moment ka kumagat ka, bitag mo yun. Pag kumagat ka, kasi totoo yan. Pag napuspos ka ng Espiritu, you are healed. Grabe yun, apoy ka. Pero pag labas mo, hindi na. May mga tukso na. May mga bumubulong na naman sa iyo. Ganito, ganyan. Pag kumagat ka doon, at hindi ka nag-effect, balik ka naman sa laki. Disiplina kasi. Amen mo ba? Disiplina po yan. Amen mo ba? Alam mo yun po. Kapag wala ang tinahan sa atin ng Spirit, para maligtasan. Alam mo, ito yung hindi bumulong ng Christian. Pero, they are teaching about the Lord. Pero hindi nila kasi sa kailangan maranasan ng tao ng Espiritu. Hindi nila ining kasi sa kasi hindi nila naranasan. Hindi, alam mo yun na hindi nila kinamang grade si Dog Spirit. Kahit sa mga natin ng church, nung nagpunta ako ng ilang, hindi ako marinig yung kailangan mag-puspos ka. Ang tinuturo, more on paano magkaroon ng blessings. Paano yung ganito. Ano ba? Hindi nila, alam mo, yung more on character, kung ano yung
Bakit ginawa ko siya sa Holy Spirit, hindi tayo magkakaroon ng after na tulad ni Jesus? Ngayon po ba? Kasi ang Holy Spirit ang magtuturo sa iyo, paano maging katulad ni Jesus. Kasi yung Spirit ko na yun, yung Spirit ko ni Jesus. Ngayon po ba? Kaya nga yung mga takot drive, wala silang naranasan. Amen? Sabi dito, 2 Corinthians 4:14, sapagkat alam namin ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus, ay siya rin bumuhay sa amin kasama si Jesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Ang Holy Spirit po doon. Amen po ba? Kaya pag walang Holy Spirit, walang iwasan. Ayun, ikaw, Spirit. Hindi. Alam ko ang isip mo, kailangan ka sa karanasan. Kung ang maisip mo is, wala ka na rin, gusto na naranasan, hindi lang ako na. Ikaw ba na? Amen po ba? Parang yung hindi kong parang nakarami ako nakita sa meron akong napanood sa online na sundalo. Kasi nabigyan ng isang sundalo na, magpainog ka, ikaw ang mapumain. Kasama ko lang, hindi. Sabi niya, kung magpapainog ka, ikaw ang mapumain. Sabi niya, hindi nila sa sundalo. Eh, ang ginawa ng isa, sumama siya. Kasi yun ang mamatay. Madali niya. Pag sinabi na, isusuko mo ba mo? Pinakang nasa mga pilit. Ngayon, sinabi mo na, ito yung gusto na natin, baka hindi ko. Sige, ikaw. Ikaw yung mga kulay no? Basta ang dito, advance tayo. Ayan mo ba? Ayan mo ba? Kasi yung sa akin din eh. Dati na ito yung mga tao, pwede sila lang. Dapat ako nung So, kung lahat, ano yung dapat, ang ngayon, totoo talaga. Gawin ko lang talaga dapat lahat maranasan mo kita. Amen po ba? Ganun. Amen? Napakasal na. Sige. Diyan, alam mo sunod na tao na nagiging yan yung isang gamit ang Lord na lalayo pa. Amen po ba? Yan po yun. Sabi dito, ito po, John chapter 6 verse 3, ang Spirit ko ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng naman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo Espiritu, at ito ang nagbibigay buhay. So, gawin ka ng tigap ng Spirit, doon ka nabibuhay. Amen? Kaya kailangan tayo ng Lord. Buhay ka sa mundong ito, pero pwede mo pakit ka sa harapan ng Lord. Amen? Umihiling ka, physical, pero spiritual, naghihinalo ka na. Amen po ba? Kaya hindi accidental na dito po kayo. Amen po ba? Sabi dito, Job chapter 20 verse 4, ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin. Buhay na taglay ko ay sa makapangyarihang Diyos ng dahil. Malinaw po, Efeso chapter 4 verse 17, huwag ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Amen. Pagdating po naman dito, hahanapin na lahat ng field. Hindi lahat ng nasa church. Lahat ng field. Amen po ba? Kasi yun totoo. Pagdating ng Lord, hahanapin na lahat ng may tatak. Lahat ng napuspos. Kaya kapatid, ngayon pa lang, kung alam mo na yung mabaki sa puno ng hindi pa sinusuko, isulit nila mo ka para yung tatak matanggap mo. Amen po ba? Kahit yung nakita ko sa online, parang nangyari kasi na talagang meron silang training sa sintalo na meron silang gulo na mga silang tatak. Dapat pakuha nila yung parang badge pa yun, yung badge. So, kailangan nilang pag ano nila doon, kailangan nilang mapagtagumpayan yung mga obstacle, pag hindi na sila makakontatak. Pero ang ano doon, life and death talaga. Patay sila kung patay sila. Sabi ng Lord, hindi na siya galing ni Kristo. Patay kung patay, kahit kung natin ito ha. Amen. Totoo lang talaga. Isa na sa akin, gusto talaga makuha yung tatak ng Diyos. Dapat talaga ang isip ko, patay kung patay. Kasi kung hindi pa talaga, kung hindi pa tayo patay, hindi natin makuha yung tatak ng Diyos. Tandaan po natin, mali mo mamatay tayo sa sarili talaga natin hindi tayo mapupuspos. Kaya ito po ay yung isang continuation. Ito ay paalala na pag hindi ka napuspos, yung tatak mo wala. Hindi po ba?
Naniniwala po ako na ang mga tao ito ang subuan ng buwan nila sa Lord. Pag-post sa Lord. Hindi na kailangan ng hindi na rin kailangan na ilihans ka pa. Unang araw ng Pentecost, walang naglihans sa mga apostol. Walang naglihans sa 115 alagad. Pero lahat sila napuspos. Wala. Hindi mo kailangan. Ang dami na yung sa Pilipinas, hindi naman ako napuspos. Noong napuspos ako ng 115, hindi ako nilihans. Wala po akong nilihans ha. Noong napunta ako sa April 10, 2015, si Pastor nagtuturo ng baptism ng Holy Spirit. Wala isang naglilihans. Ang sinasabi nila, ay alam ko si Pastor ang magsalita ng lumayan. Open your heart, fire, fire, fire. Hindi siya katulad ng Pastor na, fire! Ayun na, sinasabi na, fire, 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 open your heart. Ang liwanag. Pero grabe, napuspos ako nun. Doon ko nakita na hindi talaga matungkol sa taas ng boses kasi hindi ng boses. Saan mo yung talaga? At walang iniyak sa akin. Walang talaga. Walang totoong pagsuko. Totoo yung sinabi ko siya na hindi magical ng ilihans. Na pag ilihans ka, parang magic ka ba boom? Wala! Kahit ilihans ka pa, hindi mo talaga sila kung buwan yung pangapos. Ngayon po ba? Ngayon po ba? Kaya yung pag-lapit ka ng Spirit, kaya ayun, tatakyan. Yung tatakyan tayo. Kaya meron tayong dati nung time na business ako, may time sabi ko, Lord, kung ako, masakit. Ano? Ako naman naman. Pag pakasok ko pa, nandiyan ka pa pala. Ano gusto ka pala ako na? Ganon! Totoo yung kitin. Ganon ako. Na, Lord, hindi nga, pangilan ka. Ganon na. Ito mo, nandiyan talaga siya, ito maayos. Bubusbos ka talaga kahit saan, kahit sa pap, sa siya, kahit labas ka, pag lalaki ka, sila po ako ba? Ay, hindi ako. Nagdadalap na isang katawan ko. So, nandun yung word. Amen po ba? Pero iba parang, wala na. Wala na. Kasi na, umakis din po. Amen po ba? Sabi nga sa Bible, si Samson, hindi niya naman malaya, hindi naman siya ng Diyos. Diba? Sabi niya yung sa nabasa ko na post ng isa kong taga-Christian, sabi niya, hindi niya naman malaya, wala siya. Dahil sa kasalanan. So yung di mo, pag hindi na papasok ka sa buwan mo, nakakalampag, kalang sa lito ko, pero wala na. Pag hindi sa araw, wala na siya mo. Kasi may mga nang napasok. So yun yung isa, yan yung importante ka balik puspos. Kasi ang pagpuspos, yan design ng kaligtas. Number 3, it's a sign that we are a child of God. Anak ng Diyos ang magpuspos. Sabi sa Bible, Romans chapter 8, verse 14-16, ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipin ang tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang tinanggap ay Espiritu ng pagpupok upang kayo gawin mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung anak ng Diyos. Ang Spirit po ang sign ng anak ng Diyos. The moment na nagtitin ng Spirit, that's the sign na sila yung lahat mo sa Lord at yung sign ko ay anak ng Diyos. Kaya nga sa Bible, lahat ng anak ng Diyos o ng araw ng Pentecost, tapos lahat sila anak ng Diyos. Ngayon po ba? So yun po yun. Galatians chapter 4, verse 67. At dahil kayo mga anak ng Diyos, isinulong ko niya ang Espiritu ng kanyang, sabi dito, sinulong niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos na Ama ko. Ginawa kayo ng Diyos ng mga anak at hindi na mga alipin at kung gayon kayo mga katapagmahal. Amen? Ang totoong anak ng Diyos at palagi, the moment na nakita ko ng anak nila at pupusos ka, isusubong niya ang Spirit. Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, 2 Corinthians 1:22, nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang patunay. Natutuparin niya ang kanyang
ipinangako sa amin. So, malinaw po na ang mga anak ng Diyos, sunod na ng tatak. Yan. Diba? So, sa mundo, parang nalaman ko anak ka, pagkakulido, hindi mo tatak na yun. Diba? Iba, sa mo. Pero dito talaga, malalaman mo rin talaga natin sinagawa pag magtatak. Tatak talaga. Amen? Yung tatak ng pruweba, narat mo siya sa tao. Amen? Ang pruweba mo is yung tao, feel ng Holy Spirit. Ayun kasi, hindi mo naman alam kung sino ang pitumili. Amen? Pero yung point dito, hindi pwede maglayo ang puspusan ng bunga. Amen? Yung pang pinakadabis, bunga at puspos. Yung may sabihin na puspos ka, sa bunga mo mapikit ka, pero sa sila ng puspos. Wala mo lang kang pangasin ka. Pag gano'n, pwede ka naman magmamagitin ka puspos. Ano mabait sa impyerno? Pero yung puso nila kita kasi ng Lord. Pero hindi pwede yun. Kung iPhone pa, talagang grabe sa opsyon ng ulugad, grabe sa magpagamit, pero grabe rin siya talaga magpapuspos. Kaya nga sinabi niyo po na higit sa lahat ako sa inyong salita ng ibang ka. Grabe. Amen? Kaya dapat puspos. Amen? Mata. Gawag chapter 9 verse 8. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na pinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. So, automatic po yan. Pag sumusunod, talagang ibig sabihin, anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Number 4, it's a sign that God's promises for us. Kapag nagkakaroon gusto sa mga Espiritu, automatic ang promise ng Lord sa'yo. Para sa iyo yun. Isa sa sign ang tao talaga is puspos. Kapag puspos ka, yun po isa sa sign ng tao yung pangako ng Lord. Yung iba, bakit hindi natatanggap ang promise ng Lord? Hindi po sila puspos. Pero kapag puspos ka, talagang yung mga pangako ng Lord para sa'yo. Amen po ba? At meron kang merong ano niya, Lord. Naniniwala ko pangako ko. Tatanggap ko. Tatanggap ko na yung Holy Spirit, yung pangako niya pa kaya iba. Amen po ba? Yun po yun eh. Wala nang mas the best pa na magtatanggap isang tao yung Holy Spirit. Ngayon, yung mga iba, bonus lang din. Amen po ba? Tsaka pag naranasan mo ang Spirit, tapos ka, hindi ka lang pwede mag-release sa ibang promise ng Lord. Kasi kung ang Diyos na mismo naranasan mo, yung iba pa kaya naibigay. Amen po ba? Naranasan mo yung magbibigay, yung ibibigay pa kaya lang yung maranasan. Amen? Kaya wala yung rason para magduda ka, kasi alam mo na kasama mo siya. Amen? Wala kong rason na magduda kasi alam mo na nandyan siya eh. Amen po ba? Pag wala na siya, magdududa ka na. Totoo naman eh. Pagdududaan ka ng isang bagay pag hindi mo nakasama. So pag hindi ka na puspos, kaya dududahan mo na talaga ang word. Amen po ba? Pag hindi ka na-feel, totoo mo talaga yung promise mo. Kasi nga hindi ka na-feel. Pero kapag feel ka, alam mo na totoo yung promise niya. Kasi paulit-ulit din siya sabihin ng Lord. Amen po ba? Sabi ito, Romans chapter 8 to 7 to 25. Yan ang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ng Kristo. Sapagkat kung tayo kasama sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa mga kalulantinan. Para sa atin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mailahabing sa kaluwalhati ang ipapahilag sa ating balang araw. Sapagkat nalalagig ang sanglilikha na ihayag ang Diyos, ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglilikha, hindi dahil sa gustuhan nito, kundi dahil itinulog iyon ng Diyos. Kaya man, nagbigay kami siya ng pag-asa na ang lahat ng likha ay pinalayag ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makapahagi ito sa maluwalhating kayaan ng mga anak ng Diyos. Alam natin hanggang ngayon, dumarating ang sanglilikha dahil sa pagdiligat na tulad ng isang mga at hindi lamang ang sanglilikha, kundi tayo mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumarating din habang hinintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asa ito. Ngunit hindi ito matatawag ng pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat, sinong tao ang asa pa kung ito'y nakikita na niya?
Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, nagiging kayo natin iyon ng buong tiyaga. Kaya po ba? Ano ang paasa kung nakikita mo? Wala na. Diba? So, ang taong umaasa sa Diyos, hindi mo nakikita, pero makatuloy ka. Amen. Isa rin sa akin. Malalaman mo talaga ng taong umaasa sa Diyos, hindi niya nakikita na pagpapatuloy siya. Pero kung nakikita ang lahat, hindi ka umaasa. Ang totoong umaasa sa Diyos, wala siyang nakikita, pero nagpapatuloy siya. Totoo naman eh. Paano mo sabihin ng umaasa kung wala kang nakikita, o nakikita mo na lahat? Hindi na yung umaasa. Nanigurado pa. Hindi pwede si Cristo ang kasyari. Amen po ba? Hindi, walang Cristo dito. Amen? Talagang totoo na, ang totoong umaasa sa Diyos, hindi sa Word. Kasi nga, wala siyang nakikita, kung nakikita, matuloy-tuloy siya. Amen? Kasi naniniwala siyang gagawin ng Lord. Amen? At malinaw namin eh. Alam mo yung point dito na, ang mga ko sinabi ng Lord na, mga anak ng kalawag-bana, bilang sapat na yun. Na Lord, kalawag-bana, papapatuloy ka. Amen mo ba? Sabi dito, 2 Corinthians 1:22, nilagyan na kami ng tatak at pinagkalooban ng Espiritu bilang katulad, matutupan nila ang kanyang mga pinangako. Yan po, yung Holy Spirit, yan ang patunay na anak, may pangako ako. Tutupagin ko yan. Amen mo ba? Totoo yan. Parang kami, parang yung mga binibigyan iba yung mga promise na. Okay, ito ang kalagandaan, mabalikan kita. Ano pa? Mga yung mundo. Sinising, nakandaan mabalikan kita. Pero hindi, wala. Kasi yung iba eh. Ito, hawakan mo ito, nakandaan ito. Ano lang pang tutulong tutupad ng mga ako? Amen mo ba? At ang Holy Spirit, yung katak, na talagang yung pangako na tutupadin na. Amen? Ang pinaka-greatest promise sa atin ay makasama siya habang buhay. Hindi, yung iba, alam mo yung pangako ka naman, yung mag-bless ka sa mundo. Hindi yan! Alam mo, mabang yung pagkakakilala mo sa Diyos, kung tinitingnan mo lang siya na ang pangako ka Lord, na bagay, ganito, ganyan. Para sa akin yung mga tao na tutupan sa pangalaman. Hindi po. Napaka-iniit, nakakalungkot na ganun lang ang pakinig sa Lord. Yung okay na mabilis ka sa mundo, hindi naman yung totoong blessing. Amen? Ang pinaka-the-best na nakakitang tao, kung makasama mo sa pagkakalay ka. Amen po ba? Yun yung pinaka-the-best na yung heaven ba? Hindi heaven mo. Actually, sa mundo, namulit ka na grabe yung blessing. Grabe yung problema mo. Ito yan. Yung sabi ni Solomon, mga kain, hindi makatulog. Di ba? Yung mga nagtatrabaho, wala kayong mga tulog. Wala kayong mga pahinga. Di ba? Totoo. Naman mo lang ako sa tulog. Di ba? Totoo naman talaga eh. Pag nag-aaral ka, wala. Tapos madali mo, kami na ba? Sobrang ako sa pag-aaral. Ano makakapagtrabaho? Yung trabaho, sobrang aral ulit. Yung trabaho. Di ba? Hindi ko naman talaga sabi ng Bible. Talagang si Solomon, di naman siya makatulog eh. So, ang point dito na, hindi pa siya magkakawag talaga na blessings. Si Lord pa rin talaga yung kapangahan. Amen? So, kung dyan, inisip ko na, ang totoong pagpapala, alam mo kung saan, langit, doon, wala kang ginagawa, puro ka lang kain, puro ka lang pasyal-pasyal, kami sa Bible, di ba? Talagang wala pang iyak. O doon, sabi sa mo, no more prayer, no more tears. Tapos ikaw, mas nililit mo yung temporary, yun yung nakakalungkot. Kaya, yung mga iniisip nila na, hindi ba po yan? Alam mo, isa sa dapat mo maintindihan na, kung yung pangarap mo, ganyan lang, ang pangarap mo, mas malaki pa. Inan ko ba? Ikaw kasi karap. Actually lang, kusot ka lang, ang bago ng pangarap mo. Yan lang gusto mo, pagkakaya. Para sa akin, yung mga taong inisip lagi, pagkakaya, doon mo naintindihan ang mga Kristo. Inan ko ba? Inan ko ba? Hindi dyan ang totoong kaligayahan. Ang totoong kaligayahan, pag once na napustos ka ng Spirit. Inan ko ba? Lahat naman kailangan survive.
Pero iba pa rin yung survive na wala kang ginawa sila ng kumilos. So, amen mo ba? Umasa ka lang. Amen mo ba? Sumunod ka lang. Amen? Sabi dito, yan po. Dahil sa work ang kailangan ko yung tatak. Romans chapter 5 verse 5. Hindi tayo titigo ng pag-asa nito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos ka sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Yan po. Pag once na-feel ka ng Spirit, hindi mo maramdaman ang bigong ako. Kapag feel ka ng Spirit, hindi mo maramdaman yung sabi mo, hirap na hirap ka, yung tipong malungkot ka, wala ba, hindi mo maramdaman yun. Kaya alam naman na ganyan kung tao na sa buhay, hindi ko buhay, hindi ko na kaya. Kasi alam mo bakit? Hindi ka nagpuspos. Totoo po yun. Naranasan natin yun. Noong tayo dati na. Grabe yung puspos ko. Nung puspos ako, dami problema. Ano yung sa pansin? Masaya ka pa rin araw-araw. Tapos sinasabi ng mga kasabihin ko, bakit? Kita nila yung problema kung nagdadaan kung sinasabi nila na bakit ang masaya-saya mo? Parang binibig-isip. Sabi ko naman na, natanong mo, pero nung kayo na ano ka, mag-distract ka, kita ko talaga yung problema. Hindi lang sila nakakakita. Actually, yun nga yung pagkakaiba eh. Pag once na butong postos ka, kita ka lang na yung problema kung hindi makikita sa'yo. Ano yung problema? Kasi ang postos ka. Pero kapag hindi ka lang postos, kahit hindi nakikita ng tao yung problema mo, kita mo ang problema mo. Kung sabi mo lang, wala ka, okay naman ang problema mo. Hindi, nang problema talaga. Yun ang pagkakaiba ng postos. Ang taong postos, talagang makita naman kayo gamit yung daan mo, pero hindi nila makita yung problema sa mukha mo. Kasi nga postos ka. Pero yung taong postos, wala nang pagkakaproblema sa iyo. Parang okay lahat. Pero problemado ka. Yan. Alam lahat. Meron namang iba talaga na literal. May problema ka, pero grabe na lang problema ka mukha mo. Double kill ka talaga. Alam mo yan? May problema ka naman. Bago pa mukha mo, wala na. Yun na talaga. Sabihin. Wala na. Kaya, napaka-important. Pero kung ba yung sabihin ka, totoo naman talaga pag ang tao umiibig, hindi mo maisip yung problema. Kaya ang iba mindset, kahit saging, lagi-lagi. Di ba? Pero nung wala yung ibig, narigalis sila, hindi pa rin sila ng saging. Mamamatay ka rin. Di ba? Yun yung totoo. Kung buhay ka, di ba? Hindi. Basta tayo po. Kaya maghirap tayo. Kung mawala na yung pag-ibig, yung naghirap, nawala na rin. Pero pag sa Lord ka po talaga, totoo. Kahit anong pagdaanan mo, sa yung pag-ibig ng Lord, puspos ka lagi, hindi mo ramdam yun. Amen! Ngayon mo ba, hindi mo ramdam yun. Totoo yun. Hindi mo ramdam yung gutom, yung hirap, kasi puspos ka lagi. Amen po ba? Yun yung point doon. Efeso chapter 1, verse 13 to 14. Sa pamamagitan ng Kristo, kayo rin na nakaminig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa Diyos. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos sa lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon, ay pupurihin ang kanyang kalawang. So, yun po ang tatak. Pag-build ka, marami yung promise sa Diyos. Amen po ba? Yan. Kaya, yung iba, yung mag-build. Yan. Yan ang gusto katuloy mo nakakalap ng promise sa Diyos. Bakit naman tinibigay sila ang pangako? Bakit ka makakapasok? Kung kasi sinihan nga dati, bago ka makapasok, may tatak eh. Tatatakan ka. Para pag lumabas ka, makapasok ka rin pag-iilit mo. Wala na. Walang tatak. Kung yung mga naman, eh mo ba? Gawin ko yun. Paano tanggap mo ang promise ng Lord? Nagkakilala, yan yung promise ng Lord. Harapan mo na. Okay, tara. Tanggap mo to? Ayun, wala akong tatak. Okay, di mo kaya ng promise. Ang nangyari sa mga munisipyo, bayan ng mga ita, o sabi, wala. Isa dito. Yan ka dyan, wala ka rin. Hindi ka makatanggap hanggang wala kang kakak. Amen. Meron din po sa Lord. Kahit pag walang tatak, walang matanggap yan.
Yung iba nakakalap na ikaw wala pa rin. Kasi yung tatak. At ang tanging paraan para makuha mo yung tatak na yun, suko mo yung buhay mo. Amen po ba? Suko mo yung buhay. Amen? Nagpunti doon na kasimple yung tatak. Promise ko na ready na, tatak, ipakita mo. Kung walang tatak, walang promise. Amen po ba? Actually, kung may pagkakawa, yun yung excited ka. May tatak ako, may ayuda. Tatak ako, okay. May pruweba ako. Di ba ganun yung naisip mo pag yung iba, right? Meron ako nakita na sa mga driver. Tatak na license ka tayo, may license ka. Kaya yung sabi, hanap ko ng copy ng puser, pabalikan. License ako, saan ko copy ng puser? Wala kasi, tatak na siya eh. Di ba? Di ba? Kaya, sige na. Ba't hindi kayo ulit? Yun. Kasi, may kasi kagawin ka. Totoo na. Kung meron kami yung tatak, pabalikin ka. Kaya hindi ko pagdating sa Lord. Pag may tatak ka, papalit ko tatak yung promise niya. Ngayon, yung mga nagduluga, may promise na talaga ang Lord. Wala kang tatak. Amen po ba? Wala kang tatak. Kasi niluluga ka eh. Pero kapag may tatak ka, tatak ako, amen po ba? Amen po ba? Good. So that's sign. Number 4. The next, number 5. It's a sign that we have a helper. Kapag puspos ka, yun ay sign na nakatulog ka. Amen? May tutulong sa'yo. So, iba sabi na, kung kailangan ng tatak, kaya wala akong katulong. Hindi ako ang totoong helper natin. Ang Holy Spirit po ang totoong helper. Amen? Romans chapter 8, verse 26 to 30. Kayo din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kanilahan. Sapagkat hindi tayo narong malalaki ng nanarapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarating sa parang hindi natin kaya sa atin. At ang Diyos na siyang sumasaliksik sa puso ng tao ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin lahat ng bagay ay gumagawa ng Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga ginawang ayon sa Kanya sapagkat sa mula't mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Ang mga ito'y pinili niya upang magkatulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya ng upang una ay Kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay Kanya rin pinawag ng sana. At ang mga pinawag ng sana ay Kanya rin binahaguan ng Kanyang kalawalatian. Ngayon yung verse ko, sinasabi na iba na kung talagang kung pinili na ang Lord, hindi po. Alam po, nung nabasa ko yung verse na ito, ang naisip ko, Lord, hindi ko inisip yung verse yung sinasabi ng iba na Lord, kung pinili talaga ako nandito. Alam mo yung inisip ko, Lord, ay hindi kasama ko, Lord. Yun. Yung iba siya inisip. Alam mo yung point na iba na, kung talagang gusto, kung mga pinili ko siya. May pibritism ako. Hindi po. Alam mo yung goal ko na doon yung aking magbasa ko, sabi ko nun, isa ako doon dito, isa ako sa mga pinili. Faith pa rin. Nandun pa rin yung faith ko na kasama ako doon sa pinili mo. Kasi hindi naman natin alam kung sino mga pinili. Wala nang nakakalam kung sino mga pinili mo. Pero ikaw dapat, inaalam na ron. Isa ako sa mga pinili mo. Isa ako doon sa mga kasama doon. Hindi yung, ay, may mga pinili na ron, hindi ako sasama. Hindi po. Kung sa Bible na, yung mga Gentiles, hindi sila kasama doon sa una. Pero dahil ano pala tayo sila, ligtas sila eh. Diba? Ganun din po dahil dapat. Amen? Yung mga pinili kasi ng Diyos, yung mga taong pinili siya. Ano ibig sabihin dito yung pagdating ng paghukom, dahil pinili mo siya, pipilitin ka rin niya. Yun yung tama eh. Yung pagdating ng paghukom, lahat ng pumilit sa Diyos, lahat ng pinili manindigan sa Lord, lahat ng talagang sinabi nila na Lord, ikaw talagang Diyos ko, pagdating ng judgment day, isa ka sa mga pinili ng magigilitas. Yun yung kaligtasan doon eh. Yung totoong kaligtasan sa judgment day ko yung malalaman talaga. Doon talaga yung
Sabi mo, dahil hindi mo ka sa akin, dahil pinilit mo ako, ikaw ang piniligtas. Yun, hindi yung iba kasi yung nagsipila na parang dito, hindi judgment din mo yun. Totoo yun, ang mga pinili ng Lord, yun din yung pipilitin niya. Yun yung sasabihin ko, itong mga tao ito, hindi ka tanong ng Lord ko, bait ka eh. Kung katanong ng Lord, inilipin ko siya habang manubuhay ka. Nanilipin ko sa kanya. Kasi pag naging ko, kahit anong nagawang kasalanan, basta tinilip ko siya, alam mo Lord yun, akin ka. Tinilip niya ako, tinubos ko yan. Tutubusin na lang. Tingnan ko ba? Yun po yun. Yun yung ako yung pasok sabi ko nun. Ito ang pinili mo kay teacher. Kasama ko dun. Tingnan ko ba? Faith pa yung people pinili mo talaga siya hindi mo. Tingnan ko ba? Hindi mo, yung ako nag-ibig, sinasabi ng Panginoon. Huwag mo akong alisin sa iyo. Kaya, dahil Espiritu huwag malisin sa akin. Diba? Panginoon din sa naglagang word. Lord, huwag mo alisin sa akin ha. Pero, hindi yung sabi natin, wala yung mga gusto ko. Kasi yun na, mistake ako. Hindi. Alam mo, kaya naman umalis sa iyo kasi umalis ka rin. Yung parang katulad ni Samson, yung time na nagsabi na siya, yung time na bumali na sa kaibigan niya. Wala na. Nawala na lang ang spirit. Pero yung time nagsabi sa sarod na Lord, minsan pa, ibalik mo yung lakas sa lahat, ibalik na lahat. Choice mo kung aalis o babalik. Ganun din, choice mo kung gusto mo, anak mo gusto mo hindi. Yung sasabihin mo na Lord, sige po, ayaw ko na maging anak mo. Okay, ang iba na naman sabi ka, deal. Pero kung mo sinabi mo talaga ng Lord, gusto ko, anak mo ako. According to your capability. Ngayon po ba? Yun po gusto ng Lord. Ngayon po ba? Ngayon yung mga tao sa self-pity na wala din natin. Pero the moment yung sabi ng Lord, positive talaga yung pinagagawin ng Lord. Ngayon po ba? Sabi dito, Ezekiel chapter 36, verse 28, 6-38. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong spirito. Ang masawayin ninyong puso ay gagawin kong puso ang masawayin. Bibigyan ko kayo ng aking spirito upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupa ng pinili ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Malinaw po, kailangan natin ng spirit kasi tutulungan natin ang masunod. Mahirap sumunod sa utos ng Diyos kapag hindi kapil. Hindi sulit. At kung sabi ng Bible na, it's not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Ngayon po ba? Sabi dito, Zechariah 4:6, sinabi sa akin ng anghel, pinapasabi niya ang para kay Zerubbabel. Pinapasabi mo Yahweh na mga pumilihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamagitan ng lakas na hukbo o sa sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng akong Espiritu. Totoo, it's hard to follow God if hindi ka feel. Pero kapag feel ka na, sinubok mo yung buhay mo sa loob, nakuskus ka, tutulungan ka na makasunod ka. Amen? Kaya kung kakagaya sa Holy Spirit, wala. Sabi dito, John chapter 14, verse 16, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakilat lang. Holy Spirit po ito. Ngayon po ba? Bakit mapapansin niyo iba? Parang dati grabe sila sumunod kasi grabe natin yung puspos. Pero bakit kayo ba parang hindi ko masunod? Hindi na po si puspos. Amen? Kaya kung yung feel, kailangan ko sa community. Amen po ba? Sabi dito, last, it's a sign that God is with us. Hanggang ngayon. Yan po ang isang sign. Na pag may sa natin ka, sign po yan na hanggang ulit, kasama mo ito yung iiwan. Amen? Sabi dito, Romans chapter 8, verse 31 to 39. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay parang sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili ng anak na hindi niya pinagkait sa atin ay ibigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng sagana sa atin lahat ng bagay? Sino ang makapagharap ng paratang laban sa mga pinilang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpabalansala sa kanila. Sino ang hatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay nabuhay?
at ngayon ay nasa hakayan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang nakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatigan, pag-uusip, pagkagutom, kahirapan, pangalim o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kami pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang ikakakain lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magkatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makakipaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamanukan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Totoo po yan. Kapag filled ka ng Holy Spirit, wala makapaghiwalay siya sa iyo. Usipin ka man, magutom ka man, kahit persecuted ka man ng mundo, ano man yung mga nangyari sa buhay mo, basta puspos ka, makikita mo ang taong puspos. Kahit kung magkaan yan, makikita mo siya sa lukang yan. Eh po ba? Yun po ang sign ng tao. Is talagang puspos siya. Hindi ka malalim sa Lord. Kaya totoo sa Bible, grabe kung daan ng mga apostol. Pero yung sila na ngayon, kasama mo yung mga hanggang dulo kasi puspos sila. Amen? So sabi dito, Matthew 28:19-20. Kahit mabayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga kaos lahat ng bansa. Bautismo mo sila sa bayan ng mga Espiritu Santo. Ruwan niyo silang sumunod sa lahat ng gusto sa inyo, tandaan niyo. Ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. So ito ay hindi lang patungkol sa pagpipip sa mga Rebecca kasama mong Lord. Ito po ay patungkol din sa bautismo. The moment na nakita ng Holy Spirit, ahayo ka. Dahil nakita ng Holy Spirit, kasama mo siya hanggang huli. Amen po ba? Kaya hindi natin pwede sabihin na hindi ako nakapapil. Hindi po. Kailangan na tayo mag-pil. Amen po ba? Efeso 1:13-14. Sabi dito, verse 14 po, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ng lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon, ay pupurihin ang kanyang kalahatian. Amen po ba? Amen. Kaya kapatid, in this topic, yung gusto ko parating ng Lord na pipili ko ka ng puspos, naminin mo, at dapat papuspos ka. Amen po ba? Hindi ko kayo mo lang. Alam mo siya ng po, ang hirap na kausap ng cellphone na bagay na ako puspos. Mahirap. Ang daming puspos, practical. Hindi makapag, ano yun, hindi makapag-build up ng usapan. Kasi hindi niya maintindihan. Amen po ba? Alam mo, yun yung point eh. Hindi mo maintindihan talaga lahat ng bagay na nakalangit ng puspos. Pero yung mga bagay na makalupang, hindi mo maintindihan. Pero hindi mo maintindihan siya, diba? Kasi, tandaan natin, sabi sa Bible, fix your eyes sa mga bagay na nakalangit. Now, paano mo i-fix mo ka ng puspos? How is it kung siya galing sa kahit kanino? Galing siya sa langit. Amen po ba? Na kailangan mo marunong siya. Amen po ba? So yun yung goal sa church. Kahit dito sa po sa church. Yung gumamit church ng mga tao. Hindi tayo dito okay. Hindi po na yun. Dapat puspos lahat. Amen po ba? Hindi pwede na gumamit ka. Pero hindi. Dapat pupapasok sa araw ng puspos lahat natin. Pero hindi lahat. Amen po ba? Kaya encourage you now, ngayon kapatid, hindi ka pa talaga na-puspos, wala ko malalasan ng Lord, kailangan ko sa malalasan. Ask God kung ano yung mga hindi mo pa sinusuko. Suko mo talaga ng pagkuko. Kasi, isa sa tayo ng tao, talagang sobrang boya, dahil kanyang pinamahasya. Walang totoong surrender. Amen po ba? Hindi sabi eh, kapag totoo ng talagang pag-surrender mo sa Lord, totoo din yung pagbabago ng ito. Totoo pasok ang totoong pagbabago. Kung walang totoo, wala din po pagbabago. Amen po ba? Hindi magdadaya ang Lord. Amen po ba? Kung totoo ang tinanim, totoo ang bunga. Kung peke ang tinanim mo, peke din ang bunga. Sa Bible, totoong nanalig yung babaeng pinubugo, kaya gumaling siya. Hindi sinungaling yung Bible, ang tao ko sinungaling. Amen po ba? Hindi mo kayo sabihin na, totoo ang talaga natin ang ginawa ko. Bakit walang nangyari? Saan ka sa Bible makakita ng totoo na walang nangyari?
lahat ng totoo, hindi lahat totoo. Amen po ba? Amen po ba? Totoo talaga yung sila ng Bible. Let talaga ang Bible ay totoo, ang kakasinungaling. Kung hindi mo sabihin na totoo, pero hindi. Hindi nasisinungaling ang Bible. Kapag totoo, may totoo din po nangyari. Amen? Kaya kailangan ng katotohanan. Katotohanan ng pagkalayag sa inyo. Amen po ba? Amen po ba? Tumayo po tayo lahat. Dapat maintindihan, napakahalaga na magpuspos na wala sa gilid ng bawat isa. Hindi ito every Sunday, hindi ito na minsan lang. Kapag yung puspos ko dapat natin. Amen? Kaya kailangan ngayon, kung hindi mo pa naranasan puspos, kung hindi mo pa naranasan yung totoong karasan, yung talagang papalit at mumubok sa mga tao, kailangan mo talaga gusto maranasan. Kailangan mo talaga gusto. Kailangan mo pamilya. Tulad ng sinabi sa akin dati, kung hindi mo pa naranasan, pero kung talaga hindi si gusto. Kaya ngayon, give you a minute para isipin mo. Ngayon, I give you a minute kapatid. Sa mga oras na ito, isipin mo kung ano ba yung mga bagay mo hindi sa gusto mo. Isipin mo na. Tanong mo mga Lord, ano ba yung susunod? Isipin mo. Tanong mo Lord, ano ba yung hindi yung susunod? Tapos, pag sinabi ng Lord sa iyo, isukat mo lang ang puso. Kahalayan, pagmamataas, galit, ano ba? Pagdududa, pagtitiwala sa sarili, bisyo, yung tao ba yung kung sa mo, pera, ano yung kung sa customer. At kung sinabi na sa iyo ng Panginoon, kung ano yung hindi na susuko, isuko mo sa akin. Sabihin mo sa Lord, sinusuko ko na po sa iyo. Surrender kayo, kapatid. Yun lang po yung tanging paraan para puso. Surrender kayo. Wala nang masarap, the best, kundi ang mapuspos ng Banal na Espiritu. Hindi mapapantayan ng kahit anong bagay sa mundo ang mapuspos ng Banal na Espiritu. Kaya huwag kang matakot, huwag kang magduda, huwag kang isip na isuko ang mga dapat isuko. God is willing. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus, thank you. Praise Jesus. Sa mga oras ito, it's time to worship the Lord. Surrender everything to God. And as we worship the Lord, invite Him. Sabi ko, Lord, puspusin ko. Kapatid, maging dispero ka. Maging puhok ka. Huwag kang papayag na hindi ka na puspos. Huwag kang papayag na hindi mo na siya naranasan.
I think He's here, moving in us. yes, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. kapatid, I worship you, sa Diyos walang makikita I worship ang totoong kasiyahan. Walang ano. you. Miracle work from this king. Light the darkness, my Lord. That is who you are. You are great, miracle work from this king. Light the darkness, my Lord. That is who you are. You are here, touching everyone. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, Jesus. I worship you. You are here, turning lights around. I worship you, I worship you. You are here, living every life. I worship you, Father, in the name of Jesus, as I pray, pagpagnak, bilang everyone who is ang mga uuhaw pasisipan mo, ang mga hindi pakatuloy, ang mga humaharap, mga kasyahan, ang mga nakakatong bubusan, ang pumihigil, bibis niya. Lord, kahit nga mga sa Spirit, tumuhin mo siya. Yes, Lord. Even when
You don't need a touch of a person. What you need is a touch of the Holy Spirit. And according to your faith, you will be healed. Shock ko na makasita sa pagkakas. Shock ko na makasita sa pagkakas. Oh, makasita sa pagkakas. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, All it takes is one moment, and just one touch from you. Put aside all distractions. I came for you. I came for you. I need you more than ever. Something that can satisfy Jesus, take me deeper. I can't forget. I can't forget. I can't forget. In this place,
This love, oh, we will come for you. Of your presence changes everything. Holy Spirit, we give you presence. Oh, we want more than ever before.
Ang puspos ay tunay na natiling ang mga pangungusap ko. Ako ang Diyos na patuloy na nabubuhay sa ito sapagkat tumanggap kayo ng Espiritu nagbumula sa langit. Ako ay nangungusap sa inyo. Huwag niyo patigasin ang inyong mga puso. Makinig ang bawat isa may pagdinig. Ako ang Diyos na hindi matamot. Ako ay magkakalot ng Espiritu na sinumang uhaw ang nais tumanggap ito. Anak ko, huwag mo ilayo ang loob mo sa akin. Maging uhaw ka muli upang maranasan mo ang tunay na kaligayahan at tunay na kapayapaan. Huwag mo sabihin, ayos ka lamang sapagkat alam ko ang mga tinitiis mo. Alam na alam ko na pagod ka na. Alam na alam ko ang tunay na laman ng puso mo. Anak, bakit ka nagpapanggap? Bakit mo inilalayo ang puso mo sa akin? Alam mo, mahirap ba piliin ako? Alam mo, tandaan mo, pansamantala lamang ang mga bagay na meron ka ngayon o hindi mo nanaisip mapuspos. Alam mo, patuloy ka manghihina espiritual. Kaya hanggat naririnig mo ang tinig ko, makinig ka sa boses ng banal na Espiritu na umusap sa buhay ko. Hindi ninyo madadaya ang kapuspusan ng Espiritu. Hindi ninyo maikakaila ang bunga ng puspos. Kaya na, magpakatotoo ka, aminin mo ang kulang sa buhay mo. Humingi ka sa akin ang mang kulang sa buhay mo. Ito ay ang banal na Espiritu. Palagi mo sinasawalang bahala. Alam ko, hindi ka ba napapagod sapagkat ang hangad ko ay kapayapaan sa buhay mo. Pagpapala ang nais ko, naranasan mo. Dahil tinatanggihan mo ang Espiritu mo, mamumuhay ka sa sumpa, mamumuhay ka sa kahirapan. Sapagkat papahirapan ka ng kaaway. Ngunit sa pamamagitan ng kapuspusan ng banal na Espiritu ay malalabanan mo anumang pwersa ng kadiliman. Kaya huwag kang magtaka, ako'y Diyos na buhay, kumikilos. Ako ang Diyos. Makinig ang bawat isang may pakinig sa akin. Mensahe, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso. Hindi niyo ang inig ko na mausap sa oras na ito. Sapagkat hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Alam mo, narito ka sapagkat nais kong puspusin ka. Kaya buksan mo ang puso mo. Tanggapin ang banal na Espiritu. Tara! Thank you.
mga anak ko, huwag kayo magtaka kung bakit masagana ang buhay ng ilan ninyong mga kapatid. Iyan ay sapagkat sila'y tunay na may pagsuko sa aking kaharapan. Tiyak aking anak na sa pagsuko ay may kapaglago. Tiyak anak na sa pagsuko ay may kaginhawaan. Hindi mo kita mahahanap sa kamunduhan, kundi ako lamang ang Diyos. Ako lamang ang magbibigay nito sa'yo. Kapayapaan sa puso ng bawat anak ko. Kaligayahan sa kabila ng kanilang hinaharap na suliranin. Sapagkat magbubunga ng kaginhawaan at paglago sa buhay ng bawat anak ko ang pagtanggap nila sa pagsubok na aking ibinibigay sa kanilang mga buhay. Kaya anak ko, isuko mo ang mga bagay na humahadang sa aking pagkilos. At pagdating ng panahon, makikita mo kung ano ang aking ipinangako. Nila, Yes, Lord. Most Holy Father, in the name of Jesus, thank you, Lord, for everything. Batid mo, Panginoon, lahat ng liwanag. At alam mo, Panginoon, kung sino ng mga anak mo, pinustos mo. Lord, I declare everyone, patuloy, Panginoon, na natitigustos sa mga at patuloy pang makuhaw ng makuhaw nang sa gayon lumabog na lumabog. Lord, it is your will na dapat lahat ng anak mo kustos. At tunay na hindi ka namin makakaliig kung hindi kami kustos. Tunay na malibang kami ay makustos, doon namin makikita ang kakayat mo. Born again is not a religion. Ito ay life-changing experience. Sino ang nakaranas ng totoong na born again? Sino ang napaspos at totoong nakaranas ng spiritual na himala na nagtutulot ng pagbabago? The Lord, I declare, your church will remain kung ano ang sinabi mo sa akin. I remove every deception of the enemies sa church na ito. Every compromising spirit. Dahil tunay, Panginoon, ang kalooban mo pa rin ang nabis mo pa rin, ang dapat mo sunod, ang katotohanan ng dapat mong lasin. Everyone should be filled na tunay na ang panabahan mo ay sinimulan mo sa pamamagitan ng lahat ng likod mo na napuspos. Kaya Lord, as a Pentecostal church, puspusin mo kami. Hindi lang, Panginoon, puspos, kundi ang bunga makikita. Hindi lang bunga, kundi gamitin mo lahat ng gifts, prophecy, casting out demons, healing the sick. Use everyone's life, O God, to demonstrate your power to the people. Tunay na sinasamahan mo ng kapangyarihan mo ang mga likod mo. Tunay na ginagamit mo ang mga likod mo bilang instrumento para i-demonstrate ang power mo. After power, it means na ang bawat isa, totoo kami mo, hindi sinubok para sa'yo. The kingdom of God is not a matter of talk of power. It's all about the power of God. It's all about demonstrating their power. Hindi maraming sa sarili na kalimutan, kundi masandig ang pananampalataya sa iyong kapangyarihan. I declare all of us ang God patuloy pang may tumingin siya. Di rin yun ang river fight. Ipaganason sa iyong Panginoon.
relasyon ang gusto mo. At hindi pangalan ng church na magpagliligtas, kundi ang tamang relasyon sa iyo. Yun ang pagharitin mo sa panabahang ito. Amen. Huwag mo palaguin ang panabahang ito. Ang bawat isa, huwag mo palaguin kung nakikita mo na wala kang relasyon sa iyo. Tama mo kami, correct mo kami, dahil tunay Panginoon na pakinabang ang pagtutuwid mo. I declare all of us, O God, yung tatak, yung banal mong spirito ay manahan sa akin. Thank you, Lord, for everything. Laban, nilog mo, ng puspos, ang bawat isa, para nakakanan. At ito'y mapanatili. Lord, sa mga oras na ito, as we give our thanks sa akin, use this for glory for me. Ang sayo ay sayo, at tunay na lahat ng meron kami, galing ito sa iyo. Kailangan po Panginoon, pagpalain lahat ng mga likod mo, lahat ng anak mo. Dahil totoo ang sinabi mo, subukin ka namin. Totoo pinagpapalo mo ang mga totoong siguro humuli sa iyo. Salamat Panginoon sa lahat. Use this for glory of your name. Use this for expansion of your kingdom. And I believe, Lord, you can do more than what we give. Marami ka pa kayo kami, Panginoon. Marami ka kayo hindi namin natatang. Mananatiling kami at mananatiling sa iyo. Dahil iniwanan kami na ikaw ang Diyos na gagawin. Maaksa kami sa gagawin. Salamat po, Lord. We give you the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. So, let's give our thanks to Lord. Praise God.